Pinangangambahan ng malakas na lindol sa ating bansa, partikular na dito sa National Capital Region. Gaya ng lindol na tumama sa Visayas Region na kumitil ng maraming buhay at sumira ng ari-arian. Kaya naman maigi na ang nakahanda. Ang Manila Trench ay ang west side ng Luzon na may aktibong fault line para sa mga earthquakes. Ayon sa PBOX, madalas nagkakaroon ng pagyanig ng lupa sa mga lugar na ito gayon sa panahon na ito. Madalas nagkakaroon ng banggaan ng tectonic plates na nagre-resulta ng pagyanig ng lupa at isa sa mga pinaghahandaan ng otoridad ay ang The Big One, kung saan inaasahan ang paggalaw ng West Valley Fault matapos ang mahigit daang taon nitong hindi pagpapakita sa anumang aktibidad. Kaya naman, muling nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX sa mga probinsyang parte ng tinatawag na Manila Trench na maging handa sa mga posibleng lindol ngayong taon. We cannot predict earthquake, no? As of now, hindi pa rin natin na-predict. Pero etong Manila Trench, ito ay very active na earthquake zone. So, maya't maya, makaka-record tayo ng lindol mula dito sa Manila Trench. Pasado alas 3 ng madaling araw noong Enero 11, hindi inasahan ang nangyaring 5.9 magnitude na lindol sa Zambales at ilang karatig na probinsya. Ang pagyanig ay naramdaman din hanggang sa ilang bahagi ng National Capital Region. Intensity 5 ang naramdaman sa mga bayan ng San Antonio, Botolan, Subic, San Felipe, San Narciso at Olongapo City sa Zambales. Intensity 4 naman sa maraming bahagi ng National Capital Region, katulad ng Pateros at sa ibang mga lungsod ng Manila, Quezon, Parañaque, Malabon at iba pa. Habang Intensity 3 naman sa Tagaytay City, San Miguel sa Tarlac, Nueva Ecija at Pangasinan. Pumalo naman sa Intensity 2 ang naramdamang pagyanig sa Baguio City at Mindoro. Bagaman wala namang naitalong namatay, nasaktan o nasirang mga ari-arian ayon sa PBOX, importante na maging handa ang mga nabanggit na lugar ng fault line. At nito lamang nagdaang mga araw, sunod-sunod na naman ang mga naitatalang mga malalakas na pagyanig sa ating kapuluan. Magnitude 5.0 sa silangan ng Biri, Northern Samar noong Enero 3, pasado alas 11 ng gabi. Magnitude 5.3 sa kanluran ng Calatagan, Batangas noong Enero 17, pasado alauna ng hapon. Magnitude 5.0 sa kanluran pa rin ng Calatagan, Batangas noong Enero 18, pasado alas 8 ng umaga. At pinakabago ay ang magnitude 5.6 sa kanluran ng Simunul, Tawi-Tawi sa Mindanao noong Enero 20, pasado alauna na madaling araw. Hindi lingid sa ating kalaman na ang Pilipinas ay nasa lokasyong tinatawag na Pacific Ring of Fire o Circum-Pacific Belt of Fire, kung saan matatagpuan ang hanay ng mahigit 400 aktibong bulkan mula sa kontinente ng South America at tumatago sa bansang Japan at Pilipinas sa Asia hanggang sa New Zealand. 70% ng mga naitatalang lindol sa mundo ay dito nangyayari. Matatandaan na mahigit isang taon na ang nakalipas nang yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang Visayas Region. Libong katao ang apektado, maraming gusali at ari-arian ang nasira at kumitil ng daang mga buhay. Dapat maging alerto tayo na kapag mayroong lindol, alam natin dapat ang ating gagawin. So kapag may lindol, we should do the duck cover and hold. And then make sure na yung ating tinitirhan, ito ay makawithstand ng strong ground shaking. Mula dito sa Batangas Province, ako po si Vincent Octavio, correspondent at trained first aid provider. Tulong muna, bago balita, Quick Action Team.